Vlog, Honda Motor Rally, Better Living ulit tayo. At kasama natin ngayon si Honda PCX CBS version. Check natin yung bago niyang kulay, isama na rin natin ikutan yung kanyang specs and also the price. Let's start guys with color variant. Dati ang kulay niya ay kulay gray lamang, pero ngayon meron na siyang available color for kulay white and matte black. And mahirap mo na siyang i-distinguish kung CBS lang ba siya or ABS. Kaya ikutan na natin itong motor na to para malaman natin yung pagkakaiba ni ABS at saka ni CBS. Dito tayo sa gulong niya, dito sa harapan. Size nito is 110 by 70 by 14. Matte black yung pagkaka-finish nung kanyang mags. Dito sa kanyang suspension sa harapan, telescopic fork at yung kanyang brand, Showa na yan, and alam naman natin, very trusted yung Showa sa paggawa ng mga suspension. Dito naman sa kanyang design, makikita natin na wala pa rin pinagbago, same na same pa rin. Kung pupuntahan naman natin yung kanyang fender, wala na siyang decals na dati. May nakalagay, naka-specify kung ABS or CBS. Ngayon, dito sa kanyang CBS version, wala nang nakalagay na decals. Sa mukha, wala naman siyang pinagbago. Napakalinis lang din, wala nang decals na nilagay, kundi yung emblem lang dun sa kanyang side. Another distinguishing factor to confirm kung CBS nga to, wala siyang HSTC na nakalagay dito na emblem. Dito naman tayo sa kanyang handlebar, dito sa kanyang left side, makikita natin dito high and low option pa rin, busina, saka yung kanyang turning lights button. Check naman natin yung kanyang busina, yung kanyang turning lights button, and yung kanyang headlight. Sound check. Pagkabukas mo ng susian, naka-aho na siya or automatic headlight on. Meron din pala siyang built-in hazard light. Yung kulang lang sa kanya, para sa akin, wala pa rin siyang passing light. Dito naman tayo sa kanyang grip. Maganda yung kapit ng rubber. Malapad yung kanyang grip. At yung kanyang tip end, bakal to, and kulay silver. Nag-add siya ng more elegant look dito sa PCX. Napaka-elegant looking pa rin nung kanyang naked handlebar. May design pa rin siya dito na Honda na emblem. Tapos kulay silver yung kanyang plastic, with the combination of kulay glossy black. Dito naman sa kabila, meron pa rin siyang stop and start system. Kung nasa traffic ka, mag-stop ka doon ng 3 to 5 seconds, mamamatay yung motor mo. And then, kapag i-rev mo lang siya, magbubukas na ng kusa yung makina. And ito naman yung button ng kanyang hazard light and ang kanyang starting system. Naka-push button lang siya, electric starter. Wala po siyang kickstart. For its ignition, naka-smart key pa rin siya. Same lang din sa dating PCX 160. For more detailed review, meron na tayong review dito sa PCX na dati. Dito sa kanyang susian, paano pag na-lowbat or nawala yung smart key mo. Ayan, kung anong gagawin. Check nyo na lang dito sa taas yung link o yung picture sa thumbnail. Ayan, para mapanood nyo kung anong magandang gawin kapag nawala yung smart key nyo o na-lowbat. And check naman natin. Subukan nating buksan. Push mo lang siyang ganyan and then turn it clockwise. Ayan, so open na yung motor mo. Check naman natin yung kanyang meter panel. So ito naman yung advantage niya dun sa mga ibang scooter. Napakalaki ng kanyang meter panel, very visible, fully digital, at andito na lahat ng kailangan mong malaman. Meron siyang light indicator for high beam. May PCX din siya ditong nakalagay. Turning lights. Ayan. Napakalaki. Hazard light. Ayan, oh. And then, meron din siya ditong fuel gauge, trip meter, odometer, speed meter, and meron din siyang clock. Meron din siya ditong check engine, saka yung temperature check. Ito rin yung kanyang select and set. Pwede mo rin tong palitan ng kilometer per hour or miles per hour. Nandito rin yung light indicator niya sa kanyang idling stop system. Aside from its elegant look, napaka-comfortable and also napaka-convenient din gamitin ni PCX 160 kasi may buttons na rin siya para buksan yung kanyang seat and yung kanyang fuel. Para buksan yung kanyang fuel, itapat mo lang dito and then push mo lang yung fuel. Bukas na yung kanyang fuel tank, push mo lang yung seat. Open na yung kanyang seat. Dito sa kanyang fuel tank, may 8 liters fuel tank capacity siya and fuel consumption nito. Kahit na 160cc, meron pa rin siyang fuel consumption of 45.1 kilometers per liter. Matipid na yon for 160cc. Tapos, napakalakas pa ng kanyang makina. Ang isa ring bago dito, meron na rin siyang fuel lid cap holder. Parang kotse na, pagkakuha mo ng fuel cap, lalagay mo lang dito.
Ayan, so very convenient gamitin. For its smart key guys, meron pa rin siyang function like ABS na answer back. Ayan, so sumasagot yung motor mo. Halimbawa, nasa parking lot ka, napakarami yung PCX or napakarami yung motor. Gusto mong mahanap agad yung motor mo, pindutin mo lang yung kanyang answer back. Ayan, so makikita mo na agad, malolocate mo na agad yung motor mo. And then meron din siyang anti-theft. Ibig sabihin, pag ginalaw yung motor mo, mag-a-alarm siya. To activate, push mo lang to. From green to red, activated na yung anti-theft mo. Pumunta naman tayo dito sa kanyang engine. Meron siyang 4-stroke, 4-valve na to, single overhead cam, and liquid cooled. And syempre, naka-ESP pa rin to, Enhanced Smart Power Plus. Sa max power naman niya, meron siyang 11.8 kW at 8,500 RPM. Max torque naman, meron siyang 14.7 Nm at 6,500 RPM. Same lang din sila dun sa kanyang ABS version. Yan naman yung side view ni PCX. Wala siyang ka-decals, only yung kanyang emblem na PCX 160. Nadagdag lang yung 160 dito. Another distinguishing factor for ABS and CBS, dun sa kanyang ABS version, 2 colors, yung kanyang seat cover. Dito kulay gray, tapos kulay itim, tapos kulay gray yung sa harap. Dito sa kanyang CBS version, kulay itim lahat. Pero same na magkaiba yung texture ng kanyang upuan. And napakaganda na din yung kanyang upuan kasi elevated yung pillion seat mo. Mas may enjoy niya kapag nagra-rides kayo. Very wide yung space ng kanyang seat compartment. Kasyang-kasya dito yung isang full face. Para sa akin, hindi mo na siguro kailangan magdagdag ng top box kasi napakaluwang na, kasyang-kasya na yung gamit mo dito. Same pa rin dito, very elegant pa rin yung kanyang grab bar. Dito naman sa kanyang tail light, mas slimmer na siya. Suspension naman niya, naka-dual shock dito sa likod. Dito sa kanyang brake, naka-disc brake naman dito. Makapit pa rin yung braking power mo dito sa likod. And then dun sa kanyang gulong, napakataba. Meron siyang size na 130 by 70. Pero yung kanya mag size is 13. Mas malaki dun sa harap na 14. Pero yung mas maliit na gulong, mas maganda kasi mas madaling ikutin ng makina yung gulong mo. Ito naman yung itsura ng kanyang pipe. Nandito yung radiator niya. Kung gusto nyo makita in actual, itong si Honda PCX CBS version, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address, yung kanilang Facebook page, at yung kanilang contact number in case na gusto nyo mag-inquire dito sa motor na to. And for the SRP guys of this motorcycle, meron siyang SRP of 131,900 pesos. Mas mababa kesa dati, kaya i-avail nyo na habang medyo mura pa yung presyo niya. Kasi alam niyo naman yung mga presyo ng motor hindi bumababa, tumataas minsan, kaya grab the opportunity. For more motorcycle videos guys and motorcycle reviews, please subscribe to my YouTube channel, click the notification bell, i-select nyo lang yung all para lahat ng videos na i-upload ko, manonotify kayo. Support nyo na rin ako sa aking Facebook channel and also sa aking TikTok na yung link nasa description sa baba. At hanggang dito na lang guys, ride safe!